Kamusta mga Kapinims TV? Alam mo ba na may mga puno sa mundo na mas mahal pa kaysa sa ginto kung susukatin kada kilo? Kadalasan, kapag narinig natin ang salitang mahal, iniisip natin agad ay diamante, langis o mamahaling metal. Pero sa mundo ng kalikasan, may mga puno na ang halaga ay umaabot ng daang-daang libo hanggang milyong-milyong piso. Hindi dahil sa laki nila, kundi dahil sa bihirang katangian na taglay nila. May mga punong napakatigas kaya kayang lumubog sa tubig. May mga kahoy na ginagamit sa paggawa ng pinakamahuhusay na instrumentong pangmusika sa mundo. At meron ding isang puno na nagiging napakamahal lamang kapag ito ay nasugatan at naglabas ng isang mabangong resin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamahal na puno sa buong mundo. Hindi lang natin titignan ng presyo, kundi pati kung bakit sila mahal, saan sila matatagpuan, at kung paano sila ginagamit. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10. Purple Heart. Sa ikasampung pwesto ay ang Purple Heart, isang kahoy na tila may sariling hiwaga. Kapag bagong putol, kulay abo o brown ito. Ngunit kapag na-expose sa hangin at liwanag, unti-unti itong nagiging matingkad na kulay ube. Ang punong ito ay kabilang sa genus na Peltogyni at matatagpuan sa mga rainforest ng Brazil, Guyana at iba pang bahagi ng Central at South America. Ayon sa US Forest Service at sa Wood Database, isa ito sa matitibay na hardwood na may density na umaabot sa 800 to 900 kilograms per cubic meter. Ang presyo nito ay karaniwang nasa $15 hanggang $25 o 870 pesos hanggang 1,450 pesos kada kilo. Hindi man ito kabilang sa pinaka-elite na kahoy, mahalaga ito sa decorative industry dahil sa natural nitong kulay. Hindi na kailangan na matinding staining o pintura dahil ang kulay mismo ang nagbibigay karakter. Ginagamit ito sa decorative flooring, heavy construction, artistic wood inlays at costume furniture. Dahil ito'y nagmumula sa tropical rainforest, apektado ito ng deforestation. Bagamat hindi pa ito kabilang sa critically endangered category, ang patuloy na pagputol ng kagubatan sa Amazon ay may epekto sa supply nito. Kaya ang presyo nito ay nakadepende rin sa availability at export conditions. Top 9. Bubinga. Sa ikasyam na pwesto ay ang bubinga, kilala rin bilang African rosewood. Ito ay mula sa genus na Giborsia at matatagpuan sa Cameroon, Gabon at Congo. Kilala ito sa matingkad nitong kulay pula hanggang burgundy na may darker stripes. Dahil sa ganda nito, madalas itong ginagamit sa paggawa ng malalaking luxury furniture. Ang presyo nito ay nasa $20 hanggang $40 o 1,160 pesos hanggang 2,320 pesos kada kilo. Sa woodworking market, mas madalas itong ibenta per board foot, lalo na kung malalaki ang slabs. Ginagamit ito sa paggawa ng conference tables, luxury cabinets at maging sa paggawa ng harps at ilang high-end guitars dahil sa acoustic quality nito. Dahil sa labis na pagputol, ang ilang species ng bubinga ay inilagay sa CITES Appendix 2, ibig sabihin ay may kontrol na sa international trade nito. Ang pagiging mahal nito ay kombinasyon ng tibay, laki ng trunk at regulasyon sa export. Number 8. Dalbergia. Sa ikawalong pwesto sa ating listahan ay ang Brazilian rosewood o Dalbergia nigra. Isa ito sa pinakapinahahalagahang kahoy sa mundo ng musika. Matatagpuan ito sa Atlantic Forest ng Brazil, isang ecosystem na matinding naapektuhan ng deforestation. Ang presyo nito ay nasa $30 hanggang $50 o 1,740 pesos hanggang 2,900 pesos kada kilo, ngunit ang pre-ban o antique stocks ay maaaring mas mataas pa. Dahil kabilang ito sa CITES Appendix 1, halos ipinagbabawal ang international trade ng bagong ani na kahoy. Ibig sabihin, limitado ang supply at tumataas ang halaga. Ito ang paboritong material sa paggawa ng high-end acoustic guitars dahil sa napakagandang resonance at tonal clarity. Maraming vintage guitars noong 1950s at 1960s ang gumamit nito, kaya hanggang ngayon ay nahabol ito ng collectors at musicians. Number 7. Bokoti.
Sa ikapitong pwesto ay ang bocote mula sa genus Nacordia. Matatagpuan ito sa Mexico at Central America. Ang pinakakapansin-pansin dito ay ang kakaibang zebra-like pattern nito na may bilog na disenyo na tinatawag na eyes. Ang presyo nito ay nasa $30 hanggang $60 o 1,740 pesos hanggang 3,480 pesos kada kilo, depende sa ganda ng pattern. Mas dramatic ang design, mas mataas ang presyo. Ginagamit ito sa custom acoustic guitars, luxury car interiors at gun stocks. May natural itong oil content na nagbibigay proteksyon laban sa insekto at moisture. Dahil sa limited supply at mataas na demand sa custom woodworking, nananatili itong isa sa mahalagang exotic hardwood sa global market. Number 6. Lignum vitae. Sa ika-6 na pwesto ay ang Lignum vitae na nangangahulugang wood of life. Ito ay mula sa genus na Guaiacum at matatagpuan sa Caribbean at Central America. Isa ito sa pinakamatigas at pinakadense na kahoy sa mundo, may density na higit 1,200 kg per cubic meter kaya lumulubog ito sa tubig. Ang presyo nito ay nasa $90 hanggang $100 o 5,220 pesos hanggang 5,800 pesos kada kilo. Ang dahilan ng pagiging mahal nito ay ang natural na langis na taglay nito. Dahil dito, nagsisilbi itong self-lubricating material. Noong unang panahon, ginamit ito sa paggawa ng propeller shaft bearings ng mga barko at submarine bago pa man maimbento ang modern synthetic materials. Dahil sa overharvesting, ang ilang species nito ay nasa CITES Appendix 2 kaya limitado ang legal na supply sa international market. Number 5. Pink Ivory. Sa ika-5 pwesto ay ang Pink Ivory, isang pambihirang kahoy na nagmumula sa punong Berkemia seyheri na matatagpuan sa South Africa, Zimbabwe at Mozambique. Kilala ito sa natural nitong kulay rosas, hindi pintura, hindi stain, kundi likas na kulay ng kahoy. Sa kasaysayan ng South Africa, itinuturing itong royal wood at ayon sa mga historical records, tanging mga miyembro lamang ng Zulu royal family ang pinapayagang gumamit nito noon. Ang presyo nito ay umaabot sa $100 hanggang $150 o 5,800 pesos hanggang 8,700 pesos kada kilo, depende sa intensity ng kulay at kalidad ng grain. Mas matingkad ang pink, mas mahal ang presyo. Dahil bihira ang puno at mabagal ang paglaki nito, limitado ang supply sa global market. Ginagamit ito sa paggawa ng maliliit ngunit high-value luxury items tulad ng jewelry boxes, knife handles, chess pieces, billiard cues, at maging alahas. Hindi ito karaniwang ginagamit sa malalaking furniture dahil maliit ang diameter ng trunk nito. Ang pagiging mahal nito ay nakabase sa rarity, natural na kulay, at historical prestige. Number 4. Ebony. Sa ika-4 na pwesto sa ating listahan ay ang Gabon Ebony mula sa species ng Diospyros crassiflora na matatagpuan sa Nigeria, Gabon at Cameroon. Ito ay isa sa pinakakilalang jet black na kahoy sa buong mundo. Napakabigat nito. Sa katunayan, lumulubog ito sa tubig dahil sa sobrang density. Ang presyo nito ay maabot sa $150 hanggang $200 o 8,700 pesos hanggang 11,600 pesos kada kilo, lalo na kung solid black at walang visible streaks. Mas purong itim, mas mahal ang presyo. Ayon sa CITES at IUCN data, ang ilang species ng ebony ay vulnerable dahil sa illegal logging at overharvesting. Ito ang tradisyonal na material sa paggawa ng piano keys bago pa dumating ang synthetic alternatives. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito sa fingerboards ng high-end violin, cello at gitara dahil sa tibay at smooth texture nito. Ginagamit din ito sa luxury chess sets at ornamental carvings. Ang pagiging mahal nito ay dahil sa kulay, tibay at limitadong availability. Dahil matagal tumubo ang puno ng ebony, maaaring umabot ng higit 100 taon bago ito maging harvestable. Number 3. Sandalwood. Sa ika-3 pwesto ay ang sandalwood. Partikular ang Indian sandalwood o Santalum album.
Ito ay kilala sa napakabango nitong amoy na maaaring tumagal ng ilang dekada kahit putol na ang kahoy. Ang natural na fragrance nito ay mula sa mataas na oil content sa hardwood. Ang presyo nito ay nasa $6,000 hanggang $10,000 o 348,000 pesos hanggang 580,000 pesos kada kilo depende sa oil concentration at grade. Ang pinakamataas na kalidad ay nagmumula sa India, ngunit mayroon ding commercial plantation sa Australia. Ginagamit ito sa paggawa ng luxury perfumes, essential oils, cosmetics, religion carvings, at aromatherapy products. Ang sandalwood oil ay isa sa pinakamahal na essential oil sa mundo. Dahil sa sobrang demand, naging target ito ng illegal logging sa India noong mga nakaraang dekada. Dahil dito, mahigpit ang kontrol ng gobyerno sa pag-aani at export nito. Ang halaga nito ay nakabatay sa fragrance, oil yield, at cultural importance lalo na sa Hindu at Buddhist traditions. Number 2. African Blackwood. Sa ikalawang pwesto ay ang African Blackwood mula sa species na Dalbergia melanoxylon. Matatagpuan ito sa Tanzania, Mozambique at iba pang bahagi ng Central at Southern Africa. Ayon sa US Forest Service at sa Wood Database, isa ito sa pinakamahal at pinakadense na commercial timber sa mundo. Ang presyo nito ay umaabot sa $10,000 o 580,000 pesos kada kilo para sa high quality processed logs. Ang dahilan ng mataas na presyo ay ang hirap nitong iproseso at ang dami ng kahoy na nasasayang bago makuha ang perpekto, walang crack na piraso. Ito ang pangunahing material sa paggawa ng pinakamataas na kalidad ng woodwind instruments tulad ng clarinets at oboes. Ang density at fine grain nito ay nagbibigay ng malinaw at stable na tunog. Ginagamit din ito sa luxury knife handles at precision tools. Dahil sa overharvesting, kabilang ito sa CITES Appendix 2. Mabagal ang paglaki ng punong ito, kaya ang bawat harvest ay kailangang kontrolado upang hindi tuluyang maubos ang supply. Number 1. Agarwood. Sa pinakaunang pwesto ay ang agarwood, kilala rin bilang oud o kainam, ang tinaguriang wood of the gods. Ito ay nagmumula sa punong Aquilaria na matatagpuan sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Southeast Asia. Ngunit hindi lahat ng Aquilaria tree ay nagkakaroon ng agarwood. Nabubuo lamang ang mahalagang resin kapag ang puno ay na-infect ng partikular na uri ng mold o fungus. Bilang depensa ng puno, naglalabas ito ng dark aromatic resin at dito nagmumula ang napakataas na halaga. Ang pinakamataas na kalidad na kainam ay maaring umabot sa $100,000 o 5,800,000 pesos kada kilo. Samantalang ang ordinaryong wild agarwood ay naglalaro sa humigit kumulang $7,000 hanggang $30,000 o 406,000 pesos hanggang 1,740,000 pesos kada kilo depende sa resin content at grade. Ito ang itinuturing na pinakamahal na kahoy sa buong mundo batay sa per kilo value. Ginagamit ito sa paggawa ng luxury perfumes, oud oil, mamahaling insenso sa Middle East at tradisyonal na gamot sa ilang kultura sa Asia. Ang oud oil ay isa sa pinaka-premium ingredients sa global perfume industry. Dahil sa sobrang demand at illegal harvesting, maraming species ng Aquilaria ang nakalista sa CITES Appendix 2 at itinuturing na critically endangered sa ilang rehiyon. Sa Pilipinas, ilegal ang pag-aani nito sa wild nang walang permit mula sa DENR. Ang agarwood ang patunay na minsan ang pinakamahalaga ay hindi ang buong puno, kundi ang bihirang resin na nabubuo lamang sa ilalim ng matinding kondisyon. Isang paalala na sa kalikasan, ang tunay na yaman ay madalas nakatago sa loob. At iyan nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakamahal na puno sa buong mundo. Sa huli, makikita natin na ang halaga ng isang puno ay hindi lang nasusukat sa taas o laki nito. Minsan, ang tunay na yaman ay nasa loob, sa resin na nabubuo dahil sa impeksyon, sa natural na kulay na hindi na kailangan pinturahan, o sa tunog na kayang likhain para sa isang obra maestra ng musika.
Ngunit kasabay ng kanilang mataas na presyo ay ang malaking responsibilidad na pangalagaan sila dahil marami sa kanila ang nanganganib na tuluyang maubos. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, alin sa 10 punong ito ang pinaka nagulat ka sa presyo? Kung may pagkakataon kang magkaroon ng isa, alin ang pipiliin mo at bakit? At sa tingin mo ba, tama lang ba na umabot sa milyong-milyong piso ang halaga ng 1 kilo ng kahoy? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.